What's up, brother Crossoria? Ano mo, bro? Anong religion mo, bro? Actually, kaibigan ko yan si, si Nomina. Palagi akong pumapasok pag nagle-live sila. Pero Protestant anong ako, anong anong denomination mo, brother? evangelical po. Evangelical, bro. Meron ka bang katanungan sa simbahang Katoliko, bro? Yung katanungan ko lang kasi yung siguro timely lang kasi may nakita ako kanina. Meron bang pagkakaiba yung Catholics sa ibang bansa kumpara sa Catholics natin dito sa Pilipinas? Kasi the more ko kasi nakikita yung Catholic dito sa Pilipinas, 500 Noche Buena spaghetti na walang sus. Sa akin yung parang yung mga tao talaga dugok na dugok tapos parang gusto talaga nilang hawakan wherein areas like America hindi naman sila ganun ka Hindi. yung pagkakaiba. Ganun kasi yung Actually, tinatawag na Sige, Uncle. enculturation, bro. Yung enculturation, yung culture ng lugar ng mga bansa, hindi yan inaalis lahat. Kasi mayroong mga appropriate na culture na pag-uugali at ano yung mga tao na which is iyon talaga yung nagiging daan para maging Kristiyano sa nila. Kasi tandaan din, yung kunyari, bigyan mo na natin ng sample yan. Sa Japan, hindi naman pati yung mga style ng kanilang art, hindi yun inaalis. Kasi bagkus yun yung paraan para madali niyang mayakap yung Catholicism, yung mga art nila nagagamit nila to the glory of God, for the glory of God. Diba? 1 Corinthians 10:30. So, kunyari, ang Catholic Church ay maka-Diyos sa Pilipinas, yung mga Pinoy yung mga Pilipino. So, maka-Diyos sila. Dati, mga nag-aalay yan sila ng mga kung ano-ano sa mga hindi tunay na Diyos. Hindi inaalis yung pagiging nila, maka-Diyos, pero itinatama in a right way. So, itong mga Catholic dito sa Pilipinas, tandaan natin, mahirap dito ang buhay dito. Hindi kagaya dito sa Amerika. Dito, mahirap yung buhay dito. Nangangailangan sila dito ng mga miracle. At tandaan natin, nabasa mo na ba yung bro, yung time na mayroong humipo doon sa damit ni Kristo? Yung time na yun, bro, pag binasa mo yun, nagsisiksikan sila doon. Sinisiksik si Kristo ng mga tao. So yung sinisiksik si Kristo ng mga tao, yun yung kung anong meron dito sa Pilipinas ngayon. Kasi mahirap lang yung bansang Israel on that time. Maraming may sakit sa kanila. So, isinulat yun sa Synoptic Gospel. At bakit isinulat yun? Bilang magandang halimbawa. At yun talaga yung desire ng tao nang yun yung tinatawag na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Walang pilitan, walang scripted. Pawang katotohanan lang. At yung paghahanap ng Diyos. Kasi ang tao sumasabog talaga yan ng kanyang kaluluwa. Kasi yung kaluluwa natin spiritual Naghahanap talaga yan ng Diyos. First, Acts 42 verse 1 to 2. So once na si Kristo kasing imahe ng Diyos na hindi nakikita, so doon napupunan yung desire ng isang tao, which is iyan ang realidad. Gusto nilang makita ang Diyos, mahawakan ang Diyos, 'di ba? Makamtan ang Diyos, especially yung may sakit, gusto nilang gumaling at naniniwala sila na kaya nilang pagalingin si Kristo. So sa Amerika, bro, hindi naman taghirap masyado doon may mga pambiling gamot, may mga pang ng espesyalista yung mga tao doon. Hindi na yun sila kailangan ng mga milagro kasi sagana sila sa biyaya doon. Samantalang dito sa Pilipinas, bro, isang kaig, isang toka dito. No? So, yun yung yun lang naman ang makikita mo kaya ang karamihan sa Pilipinas talagang mga deboto talaga, no? Pagdating sa simbahan at mga pananampalataya nila, mga deboto talaga sila. 'Di ba? Kasi nga dito sa Pilipinas, yun talaga yung tama sinabi ni Uncle Boy. Talagang maraming pangangailangan talaga sa Pilipinas. Maraming tao ang naghahanap ng pagbabago, ng bagay na makapagpaginhawa sa kanila. Ganun talaga sa Pilipinas.
Hindi katulad talaga sa iba na magkaiba talaga ang bigat na ang bigat sa sa mga bansang mahihirap, 'no, sa bansang magaganda ang ekonomiya kahit papaano. Sige kapatid. Kapatid, maraming salamat sa pasagot ha. Pero may follow-up question lang ako. Sige bro, Ah, Barat. hindi po ito debate ha. Gusto ko lang talagang Hindi maintindihan. debate ito. Ah, bali, paano naman yung simbahan yung magle-label? Tulad niya na personally may nangyayari naman talaga na pagkondena yung simbahan katulad ng nangyari I think doon sa Peru ba yun o sa Mexico na merong deity doon ng God or goddess na kinondena ng mga tao na idolatry daw yun. So, parang ganun ba? So, paano ile-label ng Sino? simbahan? Ano mo bro, i-specific mo kasi hindi namin naintindihan. Pachamama. Balik kasi ganito yun, paano ile-label ng simbahan kung yung pag-worship ng tao, o paano ba yung call ng simbahan? Kasi last time kasi, Ano? John. Parang gulo. John 7 verse 24. Sabi dito, ito kasi yung tamang paghatol sa tao. Sabi dito, huwag kayong humatol batay lang sa nakikita, kung di humatol kayo ng matuwid na paghatol. Yan ang tamang paghatol. Actually, kung papansinin nyo, ultimo dun sa Old Testament, matuwid talaga yung paghatol doon. Hindi dun basta-basta sasabihin, sumasamba, tapos bibintang agad. Bawal ibibintang agad doon. Dadaan mo na yun sa mga kasama ni Moises. Kasi si Moises may mga inorde ng yan eh, taga-resolba ng mga para mga persecutors yung mga yan eh, mga taga-suri na mga kasalanan. At may katuwang dun yung pare. So, ang ginagawa doon, kunyari, yung lalaki, akala niya, pakiramdam niya, lalaki yung asawa niya. So, papainumin niyo ng tawag dito, ng holy water. Pag sumakit yung tiyan niya o namatay siya, makasalanan siya, guilty siya. Pag hindi yung sumakit, hindi siya guilty. So, ibig sabihin nun bro, hindi talaga kaya ng tao humatol ng ganun-ganun lang. Talagang, kasi yung tao, hindi naman kagaya ng Diyos na tumataro at bumabasa ng puso at isip ng tao. Tandaan natin sa Old Testament, dito sa Bible, yung mga Israelita, meron sila culture na pag sila ay nagbibigay galang sa mga tao, sa mga propeta, sa mga hari, lalo yung unang bate. Pag unang bate niyan, yuyukod yan. Hindi mo na yan magsasalita, yuyukod mo na yan, magbibigay galang mo na yan. So, hindi kagad nangangahulugan na pagsamba kagad yun. Kunyari, bigay natin sa New Testament, kasi tao ng Diyos tong sa New Testament. Sa Old Testament, ibigay na natin anghel. Genesis 19 verse 1 to 2, nagpatira pa si Lot sa harapan ng dalawang anghel. At sila'y naligtas, no? Dito naman sa Acts 16 verse 29, hindi naman sila kinilalang dito eh, no? At sa bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. So ang linaw dito guys nagpatira pa sa harapan nila Pablo at Silas. 'Di ba? So iba naman yung nagpatira pa na sumamba, iba naman yung nagpatira pa na nagbigay galang lang. 'Di ba? So iyon yung dapat natin tignan. Humatol tayo ng batay na nararapat kasi hindi na bago yan sa Catholicism eh. Lagi naman kaming tampukan ng bintang dito. 'Di ba? Sino ba yung pinagbibintangan ng lahat ng mga relihiyon dito nung sumasamba ko sa Diyos-Diyosan? 'Di ba? Kami lang naman eh. Ultimo yung imahe ni Kristo, pinagkamalang Diyos-Diyosan. Masakit sa amin yun. Mantakin mo, imahe ng Diyos namin. Imahe ng ating Panginoong Kristo. Ikumpara niyo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo ba yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sa unang Korinto 10:20, pagsamba sa demonyo yon. Pagsamba sa demonyo, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, equivalent sa pagsamba sa mga diablo. Kasi yung mga diablo rin naman, ang nagsusulsul sa tao nang hindi nyo namamalayan, na gumawa ng mga kasalanan. Isa yan eh, mga diablo. Usulsulan ka niyan, sambahin mo yun, ganito. Kaya nga yung mga sinaunang pagano, may mga ritual na yan sila, para na silang mga mga satanist dati. Ngayon yung satanist, ganyan yung itsura nila dati, nag-aalay sila ng dugo, 'di ba?
Gagawa sila ng mga seal, meron sila mga tawag dito, mga sorcerer. So titingnan nyo mabuti yung ano. Ngayon, hindi tayo babatay lang sa mga tao kasi sinabi ng mga tao kasi ganyan-ganyan. Kailangan niya ng investigasyon, di ba? So yun ang point doon. Bigay nyo yan sa tamang investigasyon kasi ang Catholic Church nag-iimbestiga talaga, masipag mag-imbestiga. Kunyari, may naganap na mga na mga private revelation, imbestigahan yan, alamin yan eh. Eh paano kung may maling doktrina dun sa private revelation, eh di false na yon. Sa demonyo kaagad yan. Kunyari, sa private revelation niya, kahit maganda pa, puro anghel, kung tinuturo naman doon, eh si Kristo tao lang, si Kristo Diyos hindi tao, may kulang lang na, meron lang maling isa lang doon. No, hindi Trinity ang Diyos. Ano kagad yun? Egis kagad yun. Sa demonyo kagad yun. Kasi yung Diyos, yung Diablo, kaya naman magbalat kayo yan eh. Di ba? So, ganun lang yun bro. Didaan natin yan sa tamang ano. Wag lang batay sa anyo, sabi ni Jesus Christ. John 7 verse 24. Ganun lang siya bro. Yeah, sige bro. Maraming salamat sa pagsagot bro. At least somehow medyo naintindihan ko yung stand ng simbahan patungkol doon. Ang hindi ko lang naintindihan bro, yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa born again, bakit walang imahe? Alam niyo ba yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, bro? Yung paniwala kasi namin dun kapatid, yung pagsamba. First hindi lahat ng Kristiyano galit sa Hindi wala, labas muna tayo diyan sa galit sa Catholic. Doon muna tayo sa pinaka-interpretation. Alam mo ba yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, bro? Sige, ikaw mag-explain. Then tapos doon yung paniwala namin. Ano ba yung katotohanan? Alamin muna natin, ano ba yung katotohanan? Ang katotohanan, ang isang, kasi meron tayong human desire. Which is yung human desire natin, nahati yan sa dalawang klase. Yung isa, spiritual, pag sinabing spiritual, naghahanap ng Diyos. Di ba? Yung flesh, naghahanap ng matter, mga material, yung mga nandito sa mundo. Kunyari, meron kang yung mga entertainment dito. Yung mga artista, 'di ba? Hinahanap-hanap niyo 'yan. Gusto niyo makita 'yan in person. 'Di ba? Nagpapapirma kayo, nagpapa-autograph, kinikilig yung mga tao. Kasi napapanood nila sa TV, yung mga ganyan-ganyan, yung panonood ng mga kung ano-ano. Yung mga naka-entertain dito, yung mga discovery sa mga iba't ibang planeta. Di ba may desire yung tao niyan, nagdi-discover. Yung spiritual desire, ito yung paghahanap ng Diyos. Paghahanap ng Diyos. So, hinahanap nyo ba yung Diyos, bro? Sige, sagutin ko lang yung tanong bro. No? Again, pagpapatuloy ko yung yung sagot ko. Bis hindi lahat ng ng Christian may galit din sa Catholic, no. May ilan-ilan pero hindi kami. Pangalawa, sasagutin ko yung tanong mo. Yung konteksto kasi nung yung talatang yun, ang pag-unawa namin sa ganung passage is that kasi yung babae yun sa balon, 'di ba? Sabi natin Panginoon, darating ang Panginoon na hindi na sa Jerusalem or saan doon sasambahin ng Diyos, kundi kahit saan. So, ang understanding namin doon sa espiritu at katotohanan sapagkat ang Diyos ay espiritu. So, kahit saang lugar pa pwedeng sambahin ng Diyos. Yes, tama, kahit saang lugar. Kaya nga kahit saang lugar, nagtatayo kami ng church. Ngayon, ang tanong ko dyan, hinahanap nyo ba yung Diyos? Sa paanong paraan nyo hinahanap ang Diyos? Sa pamamaraang bro? Biblical ba? Yeah, paniwala namin na Babasa ako ng Bible verse, bro. Ito, basahin natin to. Psalms 42 verse 1 to 2. Kung papaanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Tama ba to? Tama yan. Ganito yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, di ba? Basahin natin sa verse 2. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Tama. Pagsamba sa Espiritu at katotohanan, kasi kaluluwa na yan. Yan yung desire ng ating, yan yung power ng ating soul, spiritual. Ano sabi dito? Sa Diyos na buhay. Kailan ako makakarating at makikita ang muka ng Diyos? Tama ba yon? Naghahanap ba kayo ng muka ng Diyos?
Tama ba yung nasa Bible? Hinahanap niyo ba yung mukha ng Diyos pag nagsasamba ka sa Espiritu at katotohanan? Kasi ganito yun, kapatid, kung bakit. Ngayon Again, yung question ko, bro, eh. Naghahanap ba ah, kayo ng mukha ng Diyos? Which is sige, sige. katotohanan talaga yan. Kaming mga Katoliko, hinahanap talaga namin yung mukha ng Diyos pag nag-worship kami. Tama ba to, bro, na ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, paghahanap ng mukha ng Diyos? Tama yan, bro. Pero meron lang kaming Tama. pagkaka-different ng pagkaunawa doon. Una, hindi tayo nagdedebate ha. Ito'y Hindi tayo paliwanag. nagdidebate. Gusto ko malaman yung Ah, kasagutan nyo dito. Bali yung kasagutan kasi namin dyan, kapatid, yung talatang yan, una-una yung mga Israelita o mga Hudyo ay Israelita. may konsepto sila at paniwala na ang Diyos ay, yun nga, hindi nakikita. Yun nga, nagkatawang tao si Jesus. At tapos, pero yung custom during that time, wala mo naman silang nakikitang Diyos. So, we as Christian, we interpret Hindi that ko, kind of bro, hindi ko naman sinabing nakikita na talaga ang Diyos kasi nga Exodo 33:18-20, mamamatay ka kasi makasalanan pa tayo, mapupugnaw tayo. Pero ang gusto ni Moises, ipakita sa kanya ang mukha ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hindi mo pwedeng makita yung mukha ko, mamamatay ka. Pero hinahanap niya yung mukha ng Diyos. Anong ginawa ni Felipe? Doon sa John 14:7-9, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiyahan na. Naghahanap siya ng imahe ng Diyos, tama ba? Sabi dito sa Ako Worship, ito Ako Worship to. Dito sa ito, bro, hindi to, bro, hindi to debate. Gusto ko lang i-share sa inyo yung gaano yung talagang tamang interpretation kasi yun talaga yung desire ng aking puso din sa ngayon, ipagkalat ang salita ng Diyos. Sabi dito sa Ikalawang Kronika 7:14, ito yung isa sa shadow ng worship, kung ano yung act ng worship, ganun din naman sa atin, no? Mas malinaw nga lang yung sa atin. Kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba, dumalangin, at hanapin ang aking muka. Utos ng Diyos, hanapin ang aking muka. Sa pag nag-worship sila, ano yung itsura ng mga kagamitan ng pang-worship nila? Batay doon sa Hebreo 9:1. Yung mga kagamitan nila sa pag-worship, anong itsura? 'Di ba kamukha ng kung ano yung itsura, kung anong meron sa langit? Kung ano yung itsura ng kalangitan, yun yung mga symbols, yung mga imahe na kagamitan nila sa pag-worship, kagaya ng mga angels. Hindi naman yan pinanganak sa lupa eh. Sa langit yan. Mga naninirahan sa langit yan, yung mga cherub, di ba, mga kerubin sa kanyang templo. So kung anong itsura ng bahay, ng kalangitan, iyon yung patikim ng Diyos sa kanyang templo. Pinapalasap sa atin, pinapatikim sa atin kung anong pakiramdam ang meron sa langit. Kasi yung Diyos, hindi mo pa siya makikita. Kasi mamamatay ka, mapupugnaw ka. Pero yung mga angels, pinauna na yan. Pinauna nang pinapakita ng Diyos sa ano. So ikaw ba, bro, naghahangad ka bang makita ang mga anghel? Isa yan eh. Kaysa makita ko mga artista, gusto ko makakita ng anghel talaga. Magbayad daw kahit magkano, makakita lang ako ng anghel sa abot ng aking makakaya. Kung loloobin, di ba? Ay, oo naman. Kasi, So nagpapakita ang Diyos sa pamamagitan ng dati sa Old Testament, yung tinatawag na mga theophany, doon sa burning bush. Di ba anghel yun? So yung mga anghel, bro, isa yan sa paraan para kahit papano yung tao malunasan yung tuyong lupang nananabik sa tubig na gaya ng kaluluwa natin na nananabik sa Diyos. Ganun ang katotohanan. Iyon ang desire ng tao. Ayun talaga ang katotohanan at pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang hanapin, ang Diyos, ang imahe ng ang muka. Sabi dito muka. Muka ng Diyos. Which is, kapatid, kung mapapansin nyo, bro, yung interpretation ng iba, parang kabaliktaran ang interpretation. Tingnan mo, the way interpret ng iba, hindi ko nila lahat. Kung mapansin nyo dito sa Ikalawang Korinto 4:4, ganito nila i-interpret ang John 4:24. Sana hindi ikaw, no? Sabi dito, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya
upang huwag nilang makita, huwag nilang asamin ang kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kasi pagka pinipilit natin sa sarili natin na huwag nating hanapin ang imahe ng Diyos, huwag nating asamin ang Diyos, huwag natin asamin ang mukha ng Diyos, parang si Satan tayo na ang gusto ni Satan, asamin na lang natin kung anong meron tayo dito, pagyamanin na lang natin kung anong meron tayo sa paligid natin at huwag na nating hangarin ang Diyos. Ayun talaga yung counterpart niyan eh. Kung si Kristo, sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan, si Satan kabaliktaran. Which is, ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa verse 6, yamang ang Diyos ang nagsabi magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang magniningning sa ating mga puso. So nasa natin yan, nakatago yan sa atin. Hindi yan lantaran sa tao. Na magniningning sa ating mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala ng kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. Sa muka ni Hesukristo. So sa Katoliko talaga, mahalaga talaga ang muka ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, itong verse dito sa Psalms 6:27, ito ibang verse to ha. Psalms 27, verse 4. Sabi dito. So, share ko lang sa ito, bro ha. Psalms 27, verse 4. Tignan nyo gano'ng kaganda yung theology ng Catholic dito at katotohanan. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Ayan ha, yan yung katotohanan, hahanapin natin. No? Hahanapin na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Doon mo matutugunan yung pangangailangan ng tao, yung desire ng tao na mamalasin ang kagandahan ng Panginoon sa loob ng kanyang templo. At sa kanyang sanktuaryo dito sa sa 63 verse 1 to 2. Sabi natin, basahin dito. Sabi dito, O Diyos, ikaw ay Diyos ko, hinahanap kitang maaga. So ito yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan, di ba? Hinahanap kitang maaga. No? Kinakauhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman. O yun na, nangingibabaw na sa buong pagkatao niya. Yung pananabik sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kasi si Kristo nagkatawan tao. Yun eh, para mag-alab yung ating puso sa pagsamba sa Diyos, paghahanap sa Diyos eh. Nagbigay na siya ng paunang palasa. Di ba? Sabi dito, pananabik sa aking laman sa isang tuyong uhaw na lupa na walang tubig, sa gayon tumingin ako sa iyong sanktuaryo, sa iyong altar, tumingin ako sa iyong sanktuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. At sino yung kaluwalhatian ng Diyos? Sa nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Actually, talagang literal na larawan ni Kristo. Alam niyo kung bakit? Ito sa ikalawang Korinto 4:6, yung yamang ang Diyos ang nagsabi magningning ang ilaw. Ito yung incarnation. Magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang aming tumatanglaw sa aming mga puso. Yung let there be light, no? Typology yan ng incarnation. Kasi nga, itong mundo, nasa kadiliman to, nasa kamay ng dyablo. No, wala silang matanaw na Diyos. Gumagawa na lang sila ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan na hindi totoo. Binubulag sila ng dyablo. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Nagkatawan tao. Nagpakita sa mga tao at tumahan kasama natin. Basahin natin itong John 1 verse 14. Sabi dito, at nagkatawan tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So kung mapansin nyo, nung nagkatawan tao siya, doon nila nakita ang kaningningan ng kaluwalhatian. Nakita namin tumahan sa gitna natin, lumiwanag sa gitna natin. Yun yung let there be light sa Genesis. Yun yung pagkakatawan tao. Bakit? Pag nakita natin ang Diyos, tayo'y magiging tulad niya.
Alam niyo 'yon, guys, no? First John 3, First John 3:2. At ito yung partial ng kaganapan, no? At ang fulfillment, siyempre, sa paradise, siyempre. Sabi dito, mga minamahal, ngayon may mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Di ba? Sabi dito, tayo yung magiging katulad niya sapagkat siya ay ating nakikitang gaya ng kaniyang sarili. Magiging tulad niya. At naganap ba sa pamamagitan niya? Kasi naging tao siya. Naging tulad niya tayo. Upang ang Diyos ay maging tulad ng tao at ang tao ay maging tulad ng Diyos. Kailan naman yun sa atin? Kailan naman yun sa atin? Doon sa paraiso. Revelation 22. Sa Verse 1 45. Corinthians 13:10. Sa 1 Corinthians. Yes, 1 Corinthians 13:10. Tama ka dyan. Babasahin natin. 1 Corinthians 13:10 parallel. Revelation 22 verse 4. Ito yung 1 Corinthians 13:10 na pangako ng Diyos. Actually, iyan nga yung ultimate reward, guys. Kung hindi mo aasamin ang makita ang Diyos sa pamamagitan ng mga imahe sa sanktuaryo at sa templo, paano yung ultimate reward na ibibigay sa atin ng Diyos na ipapakita niya talaga yung kanyang sarili? Akala ba natin sa langit invisible pa rin ang Diyos doon? Hindi na. Nang tayo'y Basahin ka na lang, Angel. nang Para makita di ka na natin maabala siya, dyan sa tinutupik mo. kagaya Sabi dito, ha? Yeah. Sapagkat ngayon malabo tayong nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Kung papaano nakilala tayo ng Diyos, kung papaano all-knowing sa atin ng Diyos, makikilala natin siya sa kanyang sarili at iyon ay reward niya. Hindi dahil kaya natin siyang makita, kung hindi, iyon ay kanyang ultimate reward sa isang tao para tugunan ang pagnanasa ng tao na makita siya. Iyon ang katotohanan. Diba? Kasi yung nangyayari dyan sa mga bundok-bundok na mga ganyan, scripted ang nangyayari dyan. Minsan sinakop sila ng isang bayang paganismo. Paganismo na rin sila. Nagiging scripted na lang. Hindi na yung katotohanan. Yung totoo niyan, bakit masasabi natin hindi yung katotohanan? May mga tao doon na mabubuting puso. At hindi nila gusto yung ginagawa ng mga pagano, sa totoo lang. Yung pag-aalay ng mga bata, yung mga karumal-dumal na ginagawa ng mga tao, hindi nila gusto yun. Kasi dahil iyon yung kanilang lugar, nasakop sila doon, may power sila yung mga doon, gagayahin nila yun. Which is, iyon yung ginagawa natin nila. Nero, Cesar. Pilitin ng mga taong sambahin siya. At ayun ang ayaw ng Diyos ng sa pilitang pagsamba. Gusto din ng Diyos, hindi siya kagaya ng mga nila Nebuchadnezzar na kailangan lumuhod ka sa akin. Hindi. Sambahin niyo siya ng katotohanan. Iyon yung katotohanan na ang tao naghahanap ng tunay na Diyos. Desire na maghanap ng tunay na Diyos. Kaya kung tayo, ang aral natin, wag natin hanapin ang Diyos. Kasi espiritu yan eh, hindi natin yan makikita. Makontento na lang tayo nang walang nakikita. Pinipigilan natin yung katotohanan, yung realidad na yung tao talaga gustong makita ang Diyos, gustong yakapin ang Diyos, gustong asamin ang Diyos. 'Di ba? Tignan niya natin ang ultimate reward sa paraiso, kung ano bang ibibigay sa atin ng Diyos dito eh. Sabi dito, no? Ano bro, ano lang to bro, share ko lang sa iyo to kasi lagi ka naman nakikipag-share sa mga born again, 'di ba? At least sa Catholic Church, malaman mo kung paano kami mangaral ng salita ng Diyos, 'di ba? At ito'y regalo ko sa iyo, bro, no? Kapatid, nakikinig naman ako kay Nomina palagi, kaibigan ko 'yun. Mabait yung si Nomina, tsaka iyon, no? Tsaka marami kang matututunan doon. Yun nga, bro. Ito lang kasi may bibigay ko talaga sa tao eh, sa totoo lang, no? Hindi ko talaga kayang magbigay pa sa ngayon ng mga sobrang mga iba pang mga ibibigay. Pastor po ako, kapatid. Uy, pastor ka pala, no? So, basahin natin to. Pahayag 22, talatang 4 hanggang 5. Alam mo na ba to, bro, yung ultimate reward ng Diyos sa isang tao pagka
pagka nasunod mong kanyang kalooban, hinanap mo siya. Kasi yun talaga yung actually, yung paggawa ng mabuti, paghahanap ng Diyos yan eh. Sa 10 utos, malawak pa yan, no? Ngayon, basahin natin to. Pahayag 22:4 hanggang 5. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Alam niyo ba yung sa kanilang mga noo, yung pangalan, hindi parang itatatak yung, hindi parang 666 itatatak sa noo, hindi. Ito yung estado na ang isang tao, yung pangalan, pag sinabing pangalan, yun yung being, yun yung pagkakakilanlan, pangalan, pagkakakilanlan, description ng being. Kung sino talaga ang Diyos, kung sino talaga siya, ayun yung makikilala natin siya. Kung paano niya tayo nakilala, ganun din siya magpapakilala sa atin. Yun yung beatific knowledge. Beatific knowledge at beatific vision. Yan ang ultimate reward. At pag nakamtan niya ng isang tao, magiging tulad niya ang Diyos. Which is nagiging tulad na nga talaga natin ang Diyos. Kasi siya na mismo yung nag-adjust. Nagkatawan tao siya, kenosis. Nagpakumbaba si Kristo, nagkatawan tao para makita natin, tumahan sa gitna natin, makita natin ang kaluwalhatian niya. Kaluwalhatian gaya sa bugtong ng Ama. So, ito yung ultimate reward ng isang tao, ng Diyos. Which is ito talaga yung hinahangad ng Catholic Church. Kaya natutugunan yung aming pangangailangang hanapin ang Diyos, asamin ng Diyos, mapagmasdan ng Diyos. Pag napupunta kami sa kanyang templo, ay nakikita kami mga anghel, nakikita namin yung mga santo na nasa langit, nakikita namin si Kristo, nakikita namin yung kanyang, at yung iyan ang patikim ng paraiso. At iyan din ang aming makakamtan pag kami nakasama niya. Yung Diba? isa kong Uncle, yung isa Yan yung na-encounter kapatid. na tanong. Yan yung isa sa pinaka kumbaga na Reward. kulang. So, kumbaga wala sa Protestant yung parang angelic pagpasok mo doon. Parang yun lang din yung parang pagpasok mo doon sa isang malalaking simbahan, parang it is a reflection kumbaga ng ano yung heaven, parang ganun, and Tama. parang majestic, parang ganun. Yun yung Yung kulang Uncle, lang yung isa sa yung isa sa na-encounter kong tanong, no? Saan Sige, inutos sa bro. Katoliko yun, Uncle? Saan inutos sa Katoliko gumawa ka ng imahe? Anong gusto mong imahe yung pinagawa? Imahe ng Panginoong Jesucristo na imahe ng Diyos Uncle, o imahe ng mga santo lang? Imahe ni Kristo. O imahe mismo ni Kristo? Babasahin natin ang imahe ng ating Panginoong Jesucristo na iniutos sa Katoliko. Sige. Ito na. So dito sa Isaiah 19:20-21, sana tanggapin natin ang salita ng Diyos pag binabasa natin sa simbahan, kasi amen talaga dapat tayo dito. Yes po, Lord. Kasi alam nyo guys, itong Biblia, pagkain po ito ng kaluluwa natin. Kung yung pagkain ng katawan natin, panlupa, siyempre, mga kanin para lumakas tayo, itong pagbabasa ng Biblia, pag kinakain nyo to, lumalakas naman yung kaluluwa nyo. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa salita ng Diyos. Ito yun talaga. Sabi sa CCC, pagbabasa ng Bible, pagkain talaga ng kaluluwa sa CCC. No, babasahin natin to. So, sana lumakas ang ating kaluluwa dito, no? Pakainin natin almusal. No, salita ng Diyos. Sabi dito, in that day, Isaiah 19:19, there shall be an altar. Ito nga yung altar. No, mapapagmasdan mo yung kagandahan ng Diyos sa altar eh. Di ba, binasa ko kanina? Yun nga, nagbigay na nga ng pasampol sa Old Testament, mga anghel. Diba? In that day there shall be an altar of the Lord's in the midst of the land of Egypt. At pag sinabing altar, alam mo na, dakong tagpuan sa Diyos. Maraming talata niya na yung altar, isang dakong tagpuan. Lugar sambahan. Pag sinabing altar po, lugar sambahan. Kasi diyan ka maglagay ng alay eh. Diba? Sabi dito, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. So tandaan natin, yung Ehipto guys, hindi naman nakipagtipan ang Diyos sa Old Testament, sa Egypt guys. Israel lang talaga. Hindi pwedeng, may partial na nakikipagtipan ang Diyos. Hindi po, si Kristo ang daan tungo sa mga Hentil. Nung nagkasala yung pagkatisod ng mga Israelita doon sa Roma 11:11-12 at nagkaroon ng kasaganahan sa lahat ng mga tao, sa mga Hentil. So ito, futuristic event to, prophetic tense, future tense, no? Egypt kasi, no? For they shall cry to the Lord, pag ikaw daw ay iiyak sa Panginoon,
Eh yun nga, pag iiyak ka, hanapin mo yung mukha niya, hanapin mo yung altar, di ba? Kasi nangungulila ka, mayroon kang problema. He shall send them a savior and a defender to deliver them. Papadalan ka niya ng tagapagligtas at tagapagtanggol. Ngayon, parang hindi ko nadiin, no? Sabi dito, and a monument of the Lord. Ano sabi? Altar at monumento ng Panginoon. So yung monumento ng Panginoon, hindi ito napansin ng mga Protestant kasi sa King James Version, iba. Hindi nila napansin eh. Iba, di natin sila masisi. Sa King James Version, and a pillar of the Lord. Sa English Version, parang haligi ng Panginoon. Pero kung pupunta tayo sa Hebrew, kasi sa translation ng translation ng Catholic, monumento, pag sinabi monumento, nakatayong larawan yan eh. So, tingnan natin sa Hebrew kung alin ang tama. So, tingnan natin sa Hebrew, Meron ako. ipakita mga Uncle, ipakita mga, para makita ng mga tao dito yung salita ng Diyos dito. Sige, Uncle. Yan ako lang. So, yung meaning niyan, eto, meron ako dito. Ayan o, i-click mo yung monument. Monument. Isaiah. Isaiah 19:19. Tingnan natin dito eh. Dito. Turo sa akin ito si Kuya Alvin, yung mentor ko talaga, number 1, no? Siya talaga. Kaya kung wala yan si Kuya Alvin, baka hindi ko alam kung saan ako lulugar eh. Ito, Uncle, oh. Basahin natin dito yung salitang pillar. Check mo yung pillar. Click mo. Ito. Yan, masiba. Sabi dito. Sige. Yan. Ayun. So, sabi dito, ayan, memorial stone. Ano? Memorial stone, standing, ayan o, yung usage, no? Standing image. Nakatayong larawan o memorial stone, bato. Kaya pala pillar. Kasi tingnan mo naman kasi yung pagkaka-description dun sa estatwa ni Lot na asin. Magiging haliging asin ka, 'di ba? So ito naman, memorial stone, alaalang bato, nakatayong larawan. Sacred pillar. Ayan o. And their images. Ayan o. Nakita nyo guys? Images, puro images dito. An image. Translated as account. Yung translated as account na yan, letra por letra yan. Sa King James Version to ha. Letra por letra yan. Yung Maxiba, image ang translation. Pero, sa Catholic Church nilinaw. Monumento. At least, marami na siyang papasok na mga description. Kasi pag sinabi monumento, bato yan. At saka is rebulto. Kasi image, pwedeng larawan lang. Pero pwede naman larawan lang. Pero yan, no? Painting lang, oh. Painting. Pero ito, malinaw talaga to, rebulto to, guys. At ito yung banal na rebulto kasi sacred pillar to. Ayan, no? Sacred, oh. Ibig sabihin, dedicated to. Kanino dedicated? Dedicated to God, to the real God. Kasi yung diba? Yung monumento na dedicated to the saints, yun yung tinatawag na yad. Oh, yad. Yad naman sabihin, yan. A name. Alaalang pangalan. Kasi yung pangalan nga, sabi ko kanina, pag sinabing pangalan, iyan yung being. Pag sinabing being, ano ka ba? Di itsura mo. Diba? So, tuloy natin. Basahin natin. Sige, ilagay mo na rin yung verse, bro. Isaiah 19:19 para makita nila. Douay-Rheims version. King James Version, ibang translation, image yan eh. No? Tama kanina yung usage, yun eh, usage. Ay yung count, translated count, mga ganun, no? Sige bro, para dyan na natin babasahin. Isaiah 19:19 at shoutout po, good morning po sa lahat. Para saan ba yun kasi yung altar at siyempre altar, alam naman na natin yung altar eh. Yan. Lugar sambahan yan eh, sa totoo lang. Sabi dito, sa 20 na tayo bro. 20 na pala. Alright. 20. Sabi dito, it shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt. For they shall cry to the Lord. Tignan mo, pansinin mo ha. It shall be for a sign. Ito daw ay pinakapalatandaan. At ano pa? At patotoo. Yun yung testimony, patotoo. Para patotohanan ng Panginoon, syempre. Kunyari, pagpunta ka ng Egypt, yung mga Egyptian, punta mga Kristiyano doon, di ba? Sila Saint Mark, o pumunta sila diyan. O
Magtanong yan, ano itsura ni Kristo? Gusto namin makita siya. Di gagawa ng imahe yan, sila. Ito po ang kanyang itsura. Nakapako siya sa krus, may koronang tinik, sugatan. At yan ang kanyang itsura. Kasi yung mga sinaunang tao, bumakat sa kanila ang mukha ni Kristo sa utak nila. Isipin mo bro, isipin mo. Yung taong matagal mo nakasama mga importanteng tao, hindi mo ba yan kilalang kilala? Kahit hindi walang imahe sa kamay mo, kaya mong i-drawing yan. At yung mukha ni Kristo, yun yung nahayag ang kaluwalhatian, talagang nakatatak sa isip nila. Kaya nga, yung mga sinaunang Kristiyano, matindi yung persecution sa kanila, yung kanilang pasaning problema. Kasi kaya nilang dalhin yun. Kasi nakita nila si Kristo ng personal, ng mukhaan. Kaya kaya rin nilang gawa ng lalagyan ng larawan yan. Sabi dito, ito ay patotoo sa Panginoon natin. So kaya kami mga Katoliko, kaya naming patutuhanan si Kristo kahit kanino. Kunyari, may magtanong, Buddhist, ano ba larawan ni Kristo? Ano ba larawan ng Panginoon nyo? Ano yung tsura niya? Pwede ba nating isasagot sa kanila? Ay, hindi namin siya kilala eh. Hindi namin siya nakita. Sasabihin sa'yo, Kristiyano, hindi mo kilala, hindi mo kayang patutuhanan ang Kristo nyo. Baka naman imagination mo lang yan. Baka ganun yung sabihin sa atin. Diba? Buti pa yung ibang tao, kilala natin yung ating Panginoong Kristo, hindi natin kilala. Yun ang kahalagaan ng imahe. Patotohanan ng ating Panginoong Kristo. Magpatotoo tayo sa pamamagitan ng imahe, which is biblical. At pag iiyak ka doon, kagaya ng ginagawa ng mga deboto, iyak sila ng iyak sa harapan ng imahe ni Kristo, totoo pa rin ng Diyos ang kanilang hinaing. Diba? Sabi nga ni Kristo, meron bang ama na manghingi ng tinapay ang anak, ang ibigay bato? Diba? Hindi naman yun pwede. Diba? So pag umiyak ka talaga sa Panginoon, dinggin talaga yan. Dinggin talaga yung bibigyan ka talaga ng Diyos, no? So, padadalan ng tagapagligtas at tagapagtanggol. So sa verse 21, maganda verse 21. Babasahin natin yung verse 21 eh. Ito na. Ang tanong ng mga protestante dyan, ng mga anti-Catholic, syempre hindi lahat yan, no? May mga mababait na protestante, hindi tayo pinagbibintangan. Ito yung sagot natin sa mga palabintang. Hindi lahat. Kasi may mababait talaga protestante, marami akong kilala niyan. Isa na to si Cross Oria. Meron pa sila Brother Albert, sila Pastor Albert, yan, tropa yan Yung iba nagbago. Yung iba nagbago kagaya nung dating yung Pentecost dati pinagtatanggol niya yung Catholic, ngayon na rin siya, nag-aral siya. Na rin, pero yan na natin yan, no. Sabi dito. By the way, may sagot naman tayo diyan. Letra por letra na salita ng Diyos, purong salita ng Diyos to, no. Sabi dito, and the Lord shall be known by the Egypt. So nung pinatotohanan ng mga Kristiyano sa Ehipto ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng altar at imahe, anong nangyari? And the Egyptian shall be known, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. O yun na nga, yun guys. Ako nakilala ko ang ating Panginoong Jesucristo hindi sa kanyang personal, kundi sa imahe lang. Pero nakilala ko, yun ang mahalaga. Nakilala ko siya, natutugunan yung pagnanasa ko na makita siya sa langit. At least may imahe. Pag mag-worship ako, iyan ang katotohanan. Diba? And the Egyptian shall be known by the Egypt, and the Egyptian shall be known by the Lord in that day. At kikilalanin din tayo ng Panginoon. Kasi inikilala na natin siya sa puso't isip natin, sa buong pagkatao natin, pati kaluluwa, katawan. Kagaya ni Santa Maria, no? Kaluluwa, katawan, lahat yan eh. Sabi dito, and they shall worship Him. In that day, and they shall worship Him. At makakasamba na sila. Hindi may kinalaman nga sa pagsamba to. Kasi altar yan. Anong gagawin mo sa altar? Alam nga naman, lalayo ka dyan pag mag-worship ka. Actually, sa Deuteronomy 12, hindi ka pwedeng mag-aalay kung saan-saan mo ilalagay yung alay mo. Kaya nga pag sinasakop nila yung isang lugar, bawal pa sila mag-alay doon. Ngayon, ang problema, saan nila ilalagay yung dugo ng kanilang makakain? Tatabunan pa nila. Pero pag naipasok na yung altar nila doon na sila makakapag-alay ulit. Ngayon, ang purpose ng altar para makapagsamba ka ng adorasyon. Adoration, hindi veneration, adoration pag altar. Kasi altar, dyan ka mag-sacrifice eh. Mag-offerings sa iyong Diyos. At syempre, pag nag-offerings ka, luluhod ka doon. Ano ba ng offerings na nakatayo? Diba pag once na mag-offerings ka, mag-alay ka, luhod ka talaga dyan.
Sa may altar na yan. Diyan ka talaga magdasal. Diyan ka mag-worship talaga. As a king. As God. God Almighty. Luhod ka talaga dyan. Tanda ng pagsamba mo sa tunay na Diyos. Tanda kasi palatandaan yan eh. Di ba? Sabi doon, no? And they shall worship Him with sacrifice and offerings, adoration. And they shall make vows to the Lord and perform it. So diyan din yung mga sumpaan, yung mga panata. Kaya nga tayo, ang turo natin yung Panginoon sa Kristo, Matthew 23 verse 21 to 22. Saan tayo nagsasagawa ng mga sakramento ng mga pag-aalay at pagdadasal at pangako sa Diyos, yung mga panata? Sa mga harapan ng mga imahe, sinasaksi talaga mga imahe pag tayo'y namamanata, mga kasalan. Kasi basahin na nga lang natin, no? Ilagay mo nga bro sa screen, Tagalog mo na lang siguro, no? Sige, Matthew 23 verse 21 to 22. Ito kasi yung purpose ng mga altar, ng templo, pati nga kalangitan. Huwag mo ipapanumpa ng wala lang yan. Kunyari, manumpa ka, sumpaan mo, gawin mong saksi ang langit, nako, tuparin mo yan. No? Manghingi ka ng tawad pag hindi mo matupad yan. No? Kaya nga, pag tayo kinakasal, nandyan talaga dapat sa altar yan. Altar ka dapat ikakasal eh. No? Para maging saksi talaga ang mamagitan ang altar talaga, mga banal na bagay. No? Andyan na bro, sabi dito, kapag nanunumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. Verse 23. 21 bro, 21. 21 yan. Kapag nanunumpa ang sino masaksi ang templo, ay 23 na, 22 na pala, 22. Ito na pala binasa ko. Sabi. Ato, kapag nanunumpa ang sinuman na saksi ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Ito yung langit, kalangitan. No? Kasi yung kalangitan talaga, sacred yan, no? Sa verse 23. 23 ba? O 20. Sige, 23. 20, verse 20. Ito, yung dambana, no? O ito yung altar, dambana. Kaya nga kapag nanunumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog na ito. Pati yung handog na nandoon sa dambana. Sino ba yung handog? Si Kristo yung handog eh. Kaya, tinan nyo, pag nangumpisal ako, minsan on the spot ako nangumpisal kasi nahanap ko yung pare. Sabi, Father, busy ka ba? Bakit po? Ay, Father, busy po ba kayo? Bakit anak? Mangumpisal po sana ako. Hindi na ako nakapag-umpisal. Minsan, nagkakasala ko mga ganito. O sige, punta yan. Hanap yan ng imahe. O yan, magsalita ka na. Nakatingin kami sa imahe ni Kristo. Habang magsasabi ako sa kanya ng mga kasalanan ko. At siya ay gagawa ng tulay para makarating ako sa Diyos. Yun yung Pontifex Bridge Builder kay Kristo. Diba? So saksi namin yung imahe ni Kristo. Ay saksi namin si Kristo. Ginagawa namin saksi ang mga kagamitan sa pagsamba. Diba? Kasi palatandaan at patutuo yung kay Kristo at dambana. Yung dambana natin, yung altar natin guys, ito yung asa ba yung altar? Yung altar, una dyan, yung lamesang malaki. Yun yung sumisimbolo sa kung saan inilibing si Kristo. Kasi inilibing si Kristo, nakahiga lang yan doon. Hindi yan ibinabaon sa ataol. Nakahiga lang yan siya doon, nakabalot. So yun yung lamesa natin. Tapos, yun yung altar. Parang hugis lamesa na malaki. Yun yung libingan ni Kristo. Yung cross naman na nasa likod nung nasa kabila, nakataas, naka-elevate, iyon naman, altar din yun. Bakit naging altar yun? Doon inalay si Kristo, doon siya pinatay sa cross, di ba? Doon siya pinatay doon sa cross. So yun yung altar. So altar yan. Actually, altar talaga yan. Pati yung templo, pag diyan ka nanumpa sa templo, saksi talaga ang Diyos diyan. So yan yung mga banal na bagay. Hindi yan basta-basta lang mga binabastos. Kaya nga pag nanumpa ka dyan, tuparin mo Tuparin mo yan. No? So, yun guys, no? So, ito yung sa kasagutan natin sa mga tao nagbibintang sa atin at ipagdasal natin yung mga tao nagbibintang sa atin, hindi naman lahat, na sana patawarin sila ng Diyos sa kanilang ginagawa, no? Kasi, blasphemy to. Hindi to biro, guys, yung ginagawa nila.
sa lahat po ng mga nakikinig dyan. Hindi po ito biruan na parang simpleng kasalanan lang, spiritual na kasalanan po to. Pero syempre, kung meron na mga invincible ignorance, kung hindi nyo talaga alam ang katotohanan, papatawanan naman kayo ng Diyos. Ay, sino yun? Sa kapatid pero okay lang ba interrupt kita? May katanungan lang ako. Sa time nila kasi ito yung bumabagabag sa isip ko. Sige bro, sige bro. Okay na tayo din sa image. Okay, naintindihan ko din yun. Kikinig naman po ako. Regarding naman po dun sa communion, kapatid, kasi kami, paniwala namin, in remembrance lang talaga yon, in remembrance. Yun nga, gagawin at utulitin namin na hanggang sa dumating ang Panginoon. Pero in Catholic, tama ba na yun talaga yung literal na katawan at dugo ni Kristo? Yes, So, bro. malaman yun yung Kasi kung mapansin mo dito, gusto mo bigyan kita ng bro, alam mo yung Our Father. Ito talaga yung kailangan, ito talaga yung letra por letra ng sasisisi namin to. So, Our Father to, ito yung dinadasal namin tuwing nag-worship kami at alam nyo na mahal talaga namin tong Our Father kasi ito yung perfect prayer, perpektong panalangin ng isang tao sa Diyos. Sabi dito sa Matthew 6. Pansinin natin yung Matthew 6 verse verse 11. Give us this day our super substantial bread. Super substantial bread. Iyon yung hinihingi namin. Ibigay mo nga bro, andyan ba? Ayan hanapin ko lang. Sa verse Matthew 6 verse 11. Ito yung pagkain sa araw-araw, makakain, 'di ba? Makakain sa araw-araw. Actually, ang original nito, ito talaga yung tamang translation, pero pwede na rin 'yun sa araw-araw. Yung tinatawag na providence, no, sa araw-araw. So sabi dito, give us this day our super substantial bread. Tingin mo tamang salin to. Tingin nyo? Yes. Kasi pakita natin dito sa sa Matthew 6:11 sa Greek. Sa Greek. Tapos pakita mo rin sa Latin Bible Latin Vulgate rin yan. Rin siya sa Latin Vulgate. Basahin ko yung Latin Vulgate dito. Yeah. Meron ako dito Latin Vulgate. Sabi dito, Fanem nostrum super substantialem da nobis Hudei. Ayan So, ayan, Uncle, nakaharang yung yan. Yan Efi Usion, Efi Usios. So, pag sinabing Efi, dalawa yung nahati yan sa dalawa kasi tandaan natin yung mga Greek, wala namang space yan dati. Magkakadikit talaga yan. Kasi yung daily, Hemera yan eh. Hemera yan. Di ba? Yung Lord's Day. Tsaka Uncle, ang pinaka yung dyan, yung pinaka umiibabaw dyan, is yung salitang Epiusios dito lang sa Our Father na panalangin na banggit. Yes. Diyan lang ginamit yung Epiusios. So, yung Epiusios, it's some kind of special word, no? So, hindi siya for daily, kasi ang daming word for daily eh. No, bakit Epiusios yung ginamit? 'Di ba? So, 'di ba? So, Epiusios, so meron yung deeper meaning na miss ni Strong. Meron kasi kami doktrina na accident and yung ba isa, Uncle? Essence and yung accident ba yun? No, yung ang nagbabago sa Eucharist is yung essence. No, so tinapay lang siya dati, pero ngayon yung nature niya nung tinapay is naging tunay na laman na ni Kristo kahit yung accidents niya, itsura, amoy, lasa, texture, same pa rin sa tinapay. Pero nagbago na yung essence. No, yun yung beyond the appearance. Yung appearance ayun pa rin, pero yung substance niya iba na. Yung accident yung appearance. O yung physical attributes nung
nung tinapay. Kunyari, yung tinapay, yung ordinary yung pagkain, napapanis. So, normal yun. Diba? Hindi nag-iba lang, nasira lang siya, pero yung substance, ganun pa rin, tinapay pa rin. Pero iba yung yung sa transubstantiation. Which is yan talaga yun, bro. Yan talaga yung sukdulan na ibibigay ko sa yung sagot, yung Matthew 6 verse 11. Ikaw na rin yung... Ito pala ang kiri, oh. Ay, yung, Kasi yung dalawang term na yan, yung epi, hanapin mo yung epi. Tapos hanapin mo din yung usyos. Kung anong magiging Magkahiwalay. pag pinagsama. Pag pinagsama kasi ganyan yung lumalabas. Pero pag pinaghiwalay mo yung dalawang term na yan, which is sa Greek, wala naman talagang space yun. Pag sinulat nila yan. Diba? Wala naman mga space yan eh. Kaya kailangan pa yung i-decode or yung mga makabagong tao na yan eh. Dinidecipher pa na kasi wala mga space, di ba? So, pag nilagyan mo ng space yung isang phrase, yung isang term na yan, ihiwalay mo yung epi, tas yung usios, ihiwalay mo. Kaya nga, di ba meron tayong tinatawag na homoousios sa Diyos? Kasi sinabing homoousios, yung Trinity, pantay-pantay yan ng pagka-Diyos. Pantay-pantay. Homo means same. Homoousios. So, ito naman epi. Pag sinabing epi, nagpapalit din. Isa rin sa yan, sa meaning bro yung epi. Nagpapalit. O yung iba naman, heavenly or above. 'Di ba? So, ayun siya. Ang bro. Tapos kapatid, dito lang ba yun sa Pilipinas? Hindi ko kasi alam kung sa ibang bansa na Catholic meron silang wine. Kasi dito sa Pilipinas, nakikita ko talaga bread lang. So, meron bang explanation doon? Kahit sa Pilipinas, meron ding wine, bro. Kaya lang, nakadepende lang. Meron naman, depende sa simbahan yan. Pero kasi yan ang laman kasi may dugo na rin yan. Laman. Yung wine talaga, sa totoo lang, pare na lang talaga yung umiinom niyan in reality. Kasi kung mapansin mo, nung pinainom yung Last Supper, puro mga pari yun. Yung kasama ni Jesus Christ, yung 12 disciples, pare, lahat yun. Parang sa Old Testament yan, Old Testament talaga yung kumakain ng alay. Kinakain talaga ng pare. Pero ang napapatawad yung kasalanan din, yung yung tao na kasama doon na nag-worship. Ngayon, yung tinapay, alam talaga ng Catholic yan, na kasama na rin yung yung blood. Kasi buhay yan eh. Actually, hindi nga lang blood yung tinapay. Yan eh, body, blood, soul, and divinity. Pati yung kaluluwa ni Kristo at pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi yan parang akala ng iba na parang nagkatay ng hayop o ito sa'yo yung laman, sa akin yung dugo, sa'yo yung taba. Hindi ganon ang doktrina. Which is sinabi ni Kristo, ako ang tinapay na bumaba sa langit. Sabihin yung tinapay na yun, buo na yun. Kasama na dun yung dugo, kasama na dun yung katawan. Yung buong Kristo, yun yung natatanggap mo. Kasi kung lalabas niyan, kung laman lang yan, walang dugo yan, parang cannibalism talaga yung dating niyan. Tao lang. Patay na Kristo yun, yung paglaman lang. Oo, patay na Kristo, laman lang, walang dugo, yung tinapay. Tapos, kung mapansin mo, basahin mo yung Acts 20 verse 7. Tinapay lang ang mention doon eh. Kasi yun lang yung pinagputol-putol, hindi na pinaghatian yung wine kasi yung wine pare ang umiinom. Na Acts 20 verse 7. Malinaw yan. Letra por letra. Hindi yan dahil sa masyadong maraming tao kaya yung wine sa pare lang, hindi ganoon. Talagang iyan talaga yan. Tinapay talaga yan sa mga tao kasi tinapay na yon, meron tayong belief na body, blood, soul, and divinity. Acts 20 verse 7. Pero okay naman yung tanong niya kasi 11 pala, sorry. Yung tanong niya kasi, ang sabi, meron talagang simbahan na gumagamit talaga ng wine na pinapainom din yung wine. Yes, meron. Yung mga maliliit na kapilya doon sa ibang bansa, nag-inom sila, sinash. Uminom sila ng wine. Pero yung mga malalakihan, hindi na talaga yan, nagtitake sila ng wine yung mga tao. Which is kasi matibay yung paninindigan natin
na yung mismong tinapay, buong Kristo na yan. At hindi kasi, Tsaka bukod sa ano, Uncle, talagang ubos oras din yun, di ba? Pagtapos sa tinapay, didiretso ka dun sa alak. Di ba? Tagal pa na. Kasi sa which is kung necessary naman, ito isipin natin na, kung talagang kailangan yon at iyon talaga yung gagawin ng simbahan. Kaso no need talaga kasi yung mismong tinapay, buong Kristo yun. Hindi kasi yan parang kinatay mo si Kristo pinaghanti-hatian. Buo yan. Yan yung buhay na Kristo. Kaya nga nagsiselebrate tayo tuwing Sunday kasi ang sineselebrate natin ng Days Dominica, yung araw ng Panginoon, yung pagkabuhay niya. Yun yung kanyang araw. So sabi dito, babasahin ko Gawa 27. At ng unang araw ng Sanlinggo nang kami nangakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila at nangagalak at umalis kinabukasan at tumagal ang kaniyang pananatiling hanggang sa hating gabi. So walang sinabi dito na na kasama dito yung pinaghati-hatian ng tao yung wine. Kasi yung tinapay, pwede na talaga yon. Kaya kahit maliit na praso lang yan, maliit na kapraso lang ng ostya, buong Kristo na kagad yan ang tinatanggap po dyan. Tsaka ano ba yung divine providence dun sa mana lang naman, wala namang wine. Mana. Diba? Tinapay lang rin. Kasi kung isipin natin na katawan lang tinatanggap nyo, hindi kasama dugo, ay hindi totoo yan. Kasama dugo tinatanggap namin kasi buhay na Kristo yan, pati nga kaluluwa niya, pati buong second divine person ang nananalaytay sa amin, sumasa amin si Kristo. At nagiging kaparte tayo ng kanyang katawan. 'Di ba? Kasi yung katawan niya, yun yung templo ng Diyos. Doon nagsasama ang tao at ang Diyos sa kanyang katawan kasi hypostatic union, mayroong union. So sa katawan ni Kristo, kapantay niya yung Ama sa pagka-Diyos, kapantay niya yung tao sa pagkatao. Yun yung naging tulad ng Diyos ang tao at ang tao ay naging tulad ng Diyos at si Kristo ang mediator doon, ang namamagitan sa tao at Diyos. Kaya nga kung mapansin mo dito kapatid, brother, dito sa 1 Timothy 2:5, kung mapansin mo dito, diniin talaga yung taong si Yesu Kristo Hindi naintindihan ng mga INC to. Sabi sapagkat may isang tao at may isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Yesu Kristo. Diniin talaga yung taong si Yesu Kristo diyan. Hindi para patunugin na hindi siya Diyos. Kung hindi, Diyos siya. Kasi kung hindi siya Diyos, paano siya mamagitan sa Diyos? Sa katawan niya mismo. Kaya nga siya namagitan sa tao at Diyos kasi siya mismo yung tao at Diyos. Katawan niya yun. Doon nagsama yung tao at Diyos. Kaya kaparte tayo dapat ng katawan ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang buong pagkatao. So, pag tinanggap natin si Kristo, natatanggap din natin yung pagka-Diyos niya. Yung deification at magiging gagaya natin siya. Nakikihati tayo ng divine nature ni Jesus Christ. So, kung yun bro yun yung nakukuha namin, which is may batayan talaga bro Hindi talaga masabing hindi. Kasi kung hindi walang batayan to, matagal na siguro umalis dito Sige bro. Kapatid, maraming salamat sa pagsagot sa mga katanungan ko. Ito na lang yung last. Tama ba? Sa palagay nyo, tama ba na ang paningin namin is remembrance? Parang katulad lang din, ginagawa din namin. Ano din kami ng blood and body of Christ. No? Pero yung paniwala namin, remembrance lang. Sa amin, may mali siya kasi taliwas siya dito sa Bible na super substantial bread or beyond the substance or heavenly substance, tinatawag na heavenly substance. Tsaka, hindi sinabing symbol sa kapatid kasi kung i-ano natin yun siya. Pablo, wait lang. Hindi kasi sinabing teka lang bro, hindi siya sinabi na heavenly symbols. Ang tawag niya na heavenly substance or super substantial bread. Epousios. Ngayon, sa CCC namin bro, wag kang mag-alala bro. Sa CCC namin bro, tuwing ginagawa nyo yan, kasi hindi siya yung proper way, nakikibahagi kayo sa pangako na dadating si Kristo. Pero ang pangpaalala lang ng aming tuwiran mo sa sarili mo kasi once na kumatok na si Kristo sa puso mo,
hindi na yan ang katwiran. Pero yung mga tao na hindi nila alam ang katotohanan at nandiyan sila nasa ganyan silang estado, yung ginagawa nyo yan, kasama pa rin naman kayo sa pangako ng pagliligtas ni Kristo. Kasi inananabik kayo Kasi yung ginagawa nyo yan, bro, iyan yung pananabik na makita siya. Nananabik na gusto nyo na siyang bumalik. Kaya nga, dumating nawa ang kaharian mo. Yung partially pagdating ni Kristo dito sa mundo, fulfillment niyan, second coming. Iyan yan So, nananabik din kayo sa second coming. So, at least, meron kayong mercy. Pero yun nga, sinasabi din na hindi sa lahat ng oras iyan ang ikakatwiran ng tao. Kasi, hindi depende yan sa capacity ng kanyang kaalaman. Kung ikaw ay kinakatok na at mayroon ka ng chance na malaman yung katotohanan, tapos dinideny mo siya, medyo may problema doon. Kapatid, Yun lang, bro. yung talata kasi sa unang Korinto, kabanatang 11, talatang 23 hanggang 26, na sabi dito ng Apostol Pablo, do this in remembrance of me. Tama. Meditation pa nga ginagawa namin. Nagme-meditate talaga kami. Psalms 19:14, bro. Kumbaga, ganito yung pagkaintindi namin. So, yun lang. Yung kasi Tama yan, bro Actually, hindi lang si Kristo yung inaalala namin, pati mga saints. Hebreo 13:7. Alalahanin ninyo ang mga taong namuhay. Tama yan. Alalahanin talaga natin si Kristo. Yung mismong pagkapako niya sa krus. Meditation yon. Pero, hindi siya nangangahulugan na yung tinapay, tinapay lang na natili. Kasi ang naging problema sa pag-translate ng mga salin ng Bible, nagkakaproblema sa translation. So, ibig sabihin, imbis na super substantial bread, naging daily bread. Which is yung daily bread, pwede naming yan, tanggapin. Kasi, naniniwala kami na ang Diyos din ang nagpo-provide ng our daily bread. Yung tinatawag na divine providence. No, sa pamamagitan ng kanyang biyaya kaya kami nakakakain. Pero sabi ni Kristo, huwag niyong hanapin yung pagkain na nakabubusog lang. Hanapin niyo yung tinapay na magbibigay buhay na walang hanggan. Which is yun talaga yung hinahanap namin. Yun yung katotohanan at binibigay niya yan. So, kung sa Old Testament, hindi nga simbolo yun literal na bumagsak sa lupa talaga yung mga mana yun, bro, literal Bumabagsak talaga sa lupa yun, literal. Si Kristo pa, ang lalabas niyan sa New Testament, hindi na siya maganda. Naging simbolo yung Old Testament. Tapos naging simbolo yung New Testament. Yung Old Testament, literal na literal na galing sa lupa. Galing langit yung tinapay. Tinitik nila para mabuhay sila sa araw-araw. Pero nagkandamatay pa rin sila. Ito, Uncle, sa Hebrews 10:3, sa kung talaga bang yung pag sinabi mong reminder is i-remind mo lang is hindi talaga totoong nangyayari. Hebrews 10:3. Hebrews Sabi dito, 10:3. ngunit ang mga hain niyaong ginawa ang pag-aalala sa mga kasalanan taon-taon. Ito pala. So alaala din din pala, pag sinabing pag-alaala is wala nang kasalanan o meron. Tsaka hindi na literal na alay. Literal na alay ito actually Sabi dito, sapagkat di maaari. Literal yung kasalanan. Diba? Di na rin literal. Kasi tinan mo, literal to basahin natin. Ang ganda ng binigay mong verse. No, sabi dito, ngunit sa mga hain yaon ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maaari na ang dugo at ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng kasalanan. Dugo talaga tong pinag-uusapan dito. At pag-alaala yun ng mga kasalanan nila Sa atin ang inaalaala natin kasi parang ang nangyayari kasi sa Old Testament, ang inaalaala talaga kasalanan mo. Parang sumbat sa iyo yung kasalanan mo diyan Di ba? Kaya mag-alay ka. Ito talaga si Kristo talaga, dugo na talaga ni Kristo yung inaalaala natin, yung kanyang pagsasakripisyo sa di ba? Sapagkat hindi maaaring ang dugo ng mga baka at kambing at makapag-alis ng kasalanan, di ba? Kung mapansin niyo sa verse 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino lamang ng mabubuting bagay na darating. So, ibig sabihin, anino lamang Old Testament, mas mabuti yung New Testament. Parang Old Testament, literal, tas New Testament, symbolical. Hindi ko siya magets. Tsaka ano yung Bible verse na batayan? Yun yung hinihingi ko rin Asan ba yung Bible verse kasi sinabi symbolical?
Kasi pwede naman magbigay ng Bible verse kung symbolical. Kung tingnan nyo sa Apocalypse. Apocalypse, symbolical to, di ba? Pero nakasulat yan, no? Ang Apocalypse, kesyo lantara na talaga yung pagiging symbolical ng aklat na to, sa totoo lang. Sa totoo lang, di ba? Lantara na eh. Talagang simbolo lang to eh. Pero isinulat pa rin. Ano ba yung binigay niyo Diba? 1 Corinthians 1 Corinthians 11:26 Basahin ko muna to ha. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanyang at ipinahayag sa kanyang alipin ng mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon at kanyang ipinaalam sa pamamagitan ng mga sagisag. O, nagsasabi naman kung talagang symbolical eh. Kasi symbolical talaga to, Apokalipsis to eh. Di ba? O, basahin natin itong sinabi ni Saint Corinthians din ang gagamitin ko. 1 Corinthians 10 verse 1 Corinthians 10 verse 4 to 5 ba? Sabi natin na. Sabi dito sa verse Ito 16. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Hindi talaga sinabing simbolo. Hindi ba ito'y Kurosorya, tinan mo. Ano ba yung binigay Sige, mong talata kanina, bro? Kurosorya, yung 1 Corinthians, ano ba yan? Brother? 1 Corinthians 11 ba yan? Yata, feeling ko 11 yata sinabi niya kanina. 11. Pinupuri ko sa pagkakataon ng mga bagay ay naalala ninyo ako. Ito kasi yun, 1 Corinthians 11 verse 2. Maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo sapagkat sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako at pinananatili ninyo matibay ang mga tradisyon gaya na ibinigay ko sa inyo. Ito ba yun? Yung bandang 26 kasi pag binasa mo, dun talaga pinaliwanag. 1 Corinthians verse 11. Sige. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iniinom ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya sino mang kumakain ng tinapay o umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Diba? Malinaw. Bakit kapag kumain ka lang ng tinapay tsaka uminom ka lang ng wine nang hindi nararapat, nagkaroon ka na ng kasalanan mismo doon sa may laman at dugo ni Kristo. Diba? Kung hindi siya literal. Kung symbolical lang siya, bakit ka magkakaroon ng kasalanan if ever na kumain ka nung while having na, kunyari, makasalanan ka. Kunyari ako, nagnakaw ako pero kumain ako nung biscuit tsaka nung biscuit tsaka nung wine juice, nung grape juice na sa kanila, 'di ba? Grape juice tsaka rebisco. Bakit pag kumain ako nun sa parang hindi nararapat, nagkaroon na ako ng kasalanan sa tunay na katawan at tunay na dugo ni Jesus Christ, 'di ba? Bakit? Tunay yan eh. Sinabi sa John 6, 'di ba? Sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Tunay. Kainin mo ako, nguyain mo ako. Yan. Sagpangin mo ako. Kaya nga yan eh. Kunyari, ito kasi mga sinulatan dito. Ang ginagawa nila, di yun pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Pag napupunta sila doon, gutom yung laman lang talaga. Yung patnawid gutom ang ginagawa nila. Pagka tinatanggap nila yung katawan ni Kristo. Gusto nila lang mabusog. Kaya nga ginawa ng simbahan ngayon, pinaliit na talaga yan. Maliit na lang yan. Kasi hindi yan para mabusog ka. Pinapahiwating yan na itong tinapay na to, hindi to tinapay para mabusog ka. Ito yung katawan ni Kristo na pag tinanggap mo to, nakakamtan mo si Kristo. Nararamdaman mo siya, 'di ba? Ay palasa ng paraiso. Ito si Kristo, ito yung katawan niya.
At katawan at ano yan, body, blood, soul, and divinity, no? Dati malaki Kasama na talaga yan, dugo. eh, no? Malaki. Kaso nga lang, ang ginagawa ng iba, syempre, yung mga nagugutom, kumakain sila nun para mawala yung gutom nila. Mali yun. Hindi yan dapat yun ang tamang pag-worship. Kasi hindi yan worship eh. Ginagawa mo para kang kumakain ng hapunan na merienda. Ginawa niyong merienda yung ano. Dapat asamin niyo si Kristo. Kaya nga nagalit si Kristo. Ba't niyo kayo nahanap? Dahil nabubusog kayo? Diba? Hanapin niyo kasi bibigyan ko kayo ng buhay na walang hindi nabubusog kayo. Kasi yung mga nabubusog sa Old Testament, nagkandamatay din yan. Kasi hindi, yun na naging problema sa Old Testament eh. Hindi, nagrereklamo sila, ang dami na ng mga milagro na ginawa sa kanila ng Diyos, hinati na ngayon dagat. Nagrereklamo pa ng pagkain lang. Ito talaga mga Israelita, hindi talaga maganda yung imahe nito, which is kaya sila pinili ng Diyos, hindi lang dahil naghihirap sila, alipin sila, pinalaya sila. Kung hindi, para ipakita ng Diyos na siya talaga yung mapagpatawad, na kahit itong mga Israelita makukulit, matitigas ang ulo, patawad ng patawad, kasi paparusahan pa rin. Pero hanggang sa huli, si Kristo pa rin, pinanganak na Israelita, natupad pa rin yung pangako. Di ba? So, ganyan siya, brother. Ganyan yung aming dyan, pananaw sa Biblia. Maraming salamat kapatid. Maraming salamat kapatid. Actually, mas naintindihan ko siya ngayon. So, yun. Maraming salamat sa inyo. Salamat din bro sa pag-usap. Salamat talaga. Lalabas na ako. Salamat talaga. Yung brother siya. So ito si Lakan. Salamat din bro. Si Lakan ba? Catholic ba ito si Lakan? Brother Lakan, hello. Wala. Catholic ako. Sila ka, I think Catholic to, bro. Catholic na. Kasi meron din kasing isa Lakan. Wala ko. Ano, Uncle? Ikaw mag-live, Uncle? Magtutulog ka na. Sige, bro. Pahinga ka na, bro. Nakikita ko ang mata mo. Ito ka na. Sige na, Uncle. Sige. Pahinga ka na. Uncle, thank you. Sige. Bye-bye, guys. May the peace. Pahinga na, bro. Pahinga ka na. Be with you.